Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Salatu salamu ala syarfil anbiya'i wal mursalin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So inshallah Aqidah sa chapter 56 ng Kitabut Tauhid, Babu La yas'alu biwajhillahi illa al-jannah. Kabanata na humihiling tayo kay Allah sa pamagitan ng kanyang dakilang mukha, sa kanyang marangal na mukha. So kung meron man tayo hihilingin sa pamagitan nito, hihilingin natin ang paraiso. Hihilingin natin ang paraiso. Dito nga, wala tayong hihilingin kay Allah sa pamagitan ng kanyang mukha, liban na lang sa paraiso. Na syempre itong mukha ni Allah, hindi ito iahalin tulad sa mukha ng tao, mukha ng sino man sa mga nilikha o anuman sa mga nilikha. Kama yaliku bi jalalihi wa udmatihi. At ito ay uunawain natin katulad ng kung paanong marapat na ito ay may kaugnayan sa kanyang karangalan at sa kanyang kadakilaan. Alhamdulillah. So napakagandang kabanata muli na wala tayong ihilingin sa pamagitan ng mukha ni Allah, yung specifically mukha ni Allah, nakabilang sa kanyang mga pangalan at katangian, liban pa sa paraiso. Halimbawa magdudua tayo na as'alukal jannata biwajhik. Humihiling ako sa iyo, hinihiling ko sa pamagitan ng mukha mo ang paraiso. So yun ang dapat. Ang hilingin natin ay paraiso kapag binabanggit natin ang pangalan ni Allah. Pero kung babanggit natin iba pa niyang mukha ni Allah. Ang hihilingin natin ay paraiso kapag mababanggit natin ang mukha ni Allah. Pero kapag mababanggit natin yung kanyang iba pang mga katangian, so pwede tayong hihiling ng iba pa. Kapatawaran, babanggit natin Ghafur. Hiling tayo ng biyaya, ang babanggit natin yung kanyang pangalan na Ar-Razzaq. Hiling tayo ng ng habag ni Allah sa pamagitan ng kanyang pangalan na Ar-Rahman at Ar-Rahim. Pero kapag ang hihilingin natin o kapag ang babanggitin natin ay ang kanyang mukha, paraiso lang. Paraiso lang ang dapat natin na mababanggit. Yung nakaraan, yung paghiling sa tao, nagagamitin ng pangalan ni Allah. Kumbaga, nakikiusap ka gamit ang pangalan ni Allah. Kumbaga. So ngayon naman, biwajhillah, kumbaga, yung, kumbaga, kung meron ka manghihilingin, pinakamainam na ihilingin mo kay Allah, kumbaga yung paraiso. Na dito nga, mamuna sa batu hadal bab li kitabit tauhid. Anong kinalaman ng kabanata na ito sa kitabut tauhid? Hiya annas su'al biwajhillah gairal jannati ma'siyatun yunafi kamalut tauhid haytu naha anhu wala ana fa'ilahu. Ang paghiling ng iba pa liban pa sa paraiso. Kumbaga nagdudua ka kay Allah, ay kasalanan na tumataliwas sa pagiging ganap ng tauhid. At ito ay pinagbabawal at ang mga gumagawa nito ay isinusumpa. Ngayon nilagay natin ito sa konteksto. So dito kumbaga, pwede naman nihiling yung tao ng may kidalaman sa dunya, di ba? Pwede. Paggaling, pwede siya humiling ng biyaya. Pero ultimately, lahat ng yun, hinihiling niya para maging panustos lang. Na bandang huli makakapasok siya sa paraiso. Ganun pa rin. So, ibig sabihin, yung tao, ang pinakamatinding hiling niya palagi yung paraiso. Yung paraiso palagi yung kanyang pinakamatinding hihilingin kay Allah. Hindi yung sweldo. Hindi yung biyaya na matatanggap sa lupa o ano paman. Mapapangasawa. Paraiso talaga ang pinakamatinding hihilingin niya o kaya layunin sa anumang hihilingin niya kay Allah subhanahu wa ta'ala. So nga dito, ang dalil dito
La yas'alu biwajhillahi illal jannata. Na walang sino man ang hihiling ng anuman sa ngalan ni Allah liban na lang sa paraiso. Iniulat ito ni Abu Dawud. Walang sino man ang marapat na humiling liban pa sa paraiso. Kung ihilingin niya ito sa ngalan ni Allah. Ngayon dagdag na paglilinaw dito, ishrah hadal hadith wadkur ma yustafadu minhu. So ipaliwanag daw ang hadith at banggitin kung ano ang mapapakinabangan dito. Hadal hadith kitabun lissaili anna alayhi an yahtarima asma Allahi wa sifatihi. So ang hadith daw na ito ay pananalita para sa sino mang nagdudua o humihiling kay Allah sa pamagitan ng mga pangalan at katangian ni Allah na marapat niya itong parangalan o dakilain, igalang ang mga pangalan at katangian ni Allah. Na kung meron man tayong ihilingin, hilingin natin ang paraiso. Kasi pwede naman mangyari, di ba? Hihilingin natin ang paraiso at the same time, hiling tayo ng mga pangangailangan natin sa dunya. Hilingin natin ang mga pangangailangan natin sa mundo. Pwede. Pero ngihiling ka lang ng hihiling ng para sa mundo, yun na yung magkakaroon ng pagtaliwas sa tauhid. Kasi tayo, sa buhay natin ng tauhid, itinataguyod natin ng tauhid. Nagtitiis tayo sa tauhid. Kumbaga, maaaring darating sa atin yung mga pagsubok para may taguyod ang tauhid, pero nagtitiis tayo, nananalig kay Allah, nagsusumikap para kalugdan tayo ni Allah, para papasukin tayo sa paraiso. Hindi para sa dunya, hindi para kalugdan tayo ng mga tao o bigyan nila tayo ng pakinabang dito sa mundo. Pwede nating hilingin yun kasama ang paraiso, inshallah. Wa an la yas'alu shay'an minal mutalabid dunyawiyah biwajhillahi bal la yas'alu biwajhihi illa ahammul matalib wa adamul maqasid wa hiyal jannah. So ito ay bilang paggalang sa mga pangalan katangian ni Allah na hindi sila hihiling na mga bagay na pangmundo lamang sa ngalan ni Allah. Pagkus ang ihilingin niya ay ang pinaka-importante, pinakadakila sa mga bagay, ang paraiso nito. Paraiso na pag-aari ni Allah. Wahiyal jannah bima fiha minan naimi al-mukim waridar rab wa nadra ila wajhihi al-karim. So ang ihilingin niya ang paraiso at ang mga pakinabang do sa paraiso, mga biyaya sa paraiso na nananatili, ang kaluguran ng kanyang Panginoon at ang pagtanaw, pagtingin sa kanyang mukha, sa kanyang marangal na mukha, sa kabilang buhay. Sa kabilang buhay. Wat taladdudi bi kitabihi fahadal matlab al-asna huwa alladhi yas'alu biwajhillah. Huwa alladhi yus'alu biwajhillah. Ang mga bagay na ito na pinakamatinding mahihiling ang marapat na hilingin sa ngalan ni Allah. Kasi yung tao kapag binabanggit na niya yung mga pangalan ni Allah, pwede naman, di ba, humihingi ka ng tawad. Bandang huli, paraiso din yung hangad mo naman talaga doon eh. Pero kung hihingi ka ng biyaya, hihilingin mo na kasama nun ng paraiso, inshallah. Kaya napakaganda nung dua. Di ba yung Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar. Na umihiling tayo kay Allah ng kabutihan sa mundong ito at sa kabilang buhay, at yung inihiling nating kabutihan sa kabilang buhay, yung paraiso ang tinutukoy dun. Yung paraiso. At inihiling na rin natin yung kaligtasan mula sa impyerno. Wa ammal matalibul dunyawiyah wal umurud diniyah wa in kana al-abdu la yas'aluha illa min rabbih fa innahu la yas'aluha biwajhillah faqad ja'a al-wa'id ala dhalika fa fil hadith mal'unun man sa'ala biwajhillah wa mal'unun man su'ila biwajhillah fa mana'a sa'ilahu malam yas'al hajaran. Sa meron pang karagdagang hadith na naglilinaw sa bagay na ito. Dahil nga,
Kung ang tao daw ay merong hihilingin na pangmundo o kahit may kinalaman sa relihiyon, kung meron siyang hihilingin sa kanyang Panginoon, na hihilingin niya ito dapat, kumbaga, sa ngalan ni, kumbaga, ano pala ito, paano ba ito yung magandang may translate. So yung mga bagay na yon, kumbaga, kung yun lang ang hihilingin niya, hindi niya hihilingin sa ngalan ni Allah. Pero kung isasama niyang paghiling yung paraiso, pwede niyang banggitin ang pangalan ni Allah. At ito yung babala na nababanggit doon sa hadith, na isinusumpa ang sino mang humihiling sa ngalan ni Allah, na yung ang hinihiling niya dunya lang. At isinusumpa yung sino man na hinihingian ng anumang bagay sa ngalan ni Allah at tumatanggi, liban na lang na kung ito ay isang hinihiling na ipinagbabawal o hindi katanggap-tanggap. At may kinalaman din ito doon sa nakalipas na talakayin. Yung kung ano man ang hihilingin sa atin sa ngalan ni Allah, marapat natin itong ibigay, lalong-lalo na kung ito ay hinihiling ng tao na, kumbaga, wala namang paglabag. Wala namang paglabag. O kaya ay may kakayanan ka naman na ibigay. So marapat na ibibigay natin ito sa kanila. So dito, yun nga, yung, kumbaga, pinakamatinding dahilan dito na yung pagdakila natin sa mga pangalan ni Allah, na kung hihiling tayo sa Kanya, huwag tayong hihiling ng mga maliliit na bagay o mga basta-bastang bagay lang, kung ano-ano lang. Hindi tayo hihiling kay Allah ng kung ano-ano lang. Kung hihiling man tayo kay Allah, lalong-lalo na gamit yung Kanyang mga pangalan at katangian, hilingin natin ang paraiso. Ngayon, kung meron tayo iba pang mga pangailangan, so hilingin natin na may kinalaman din ito sa paraiso. Hiling tayo kay Allah ng mga panustos, hiling tayo kay Allah ng Kanyang kapatawaran, hiling tayo kay Allah ng Kanyang gabay. Na bandang huli, para sa kapakanan din yun ng pagpasok natin sa paraiso, inshallah kasama ng pagbabanggit natin ng pagpasok sa paraiso. Sabahan nila, maganda na nabanggit ito ng mga scholar. Kaya sa pamagitan ng ganitong pangaral, na isasara yung pinto ng pagiging makamundo ng tao. Kasi pwede mangyayari yun eh. Makamundo talaga yung tao. Pero nagdadasal siya kay Allah, oo. Pero yung hinihiling na niya kay Allah, mas marami, mga may kinalaman na sa mundo. Magtagumpay negosyo niya, makapag-asawa siya ng mabuting babae o ano pa man. Makakuha siya ng magandang trabaho, maging malusog siya at iba pa, na may kinalaman sa mundo. Pero dahil dito sa kabanata na ito at sa dalil nito na yung hadith nga na inulat kanina ni Abu Dawud at iba pang mga dalil nito, natitiyak natin sa ating mga sarili, inshallah, na ang pinakamatinding hihilingin natin kay Allah ay ang paraiso, hindi anumang bagay na material. At yun nga, sinabi pa doon sa isa pang hadith na labasan natin kanina, kasumpa-sumpa ang humihiling sa pamagitan ng mga pangalan at katangian ni Allah na hindi humihiling liban na lang sa paraiso. Parang ano yan eh, ilagay nga natin sana para mas maintindihan natin sa konteksto ng tao. Meron kang hinihiling sa iyong kapwa-tao na, kumbaga, nakakainsulto sa kanya. Ganun. Nakakainsulto sa kanya. Bawa yung tao, hihilingan mo, hingian mo ng isang bagay. Bawa yung panadero. Yung panadero, di ba, hihingian mo siya ng tinapay. Kasi tinapay yung pag-aari niya talaga na, kumbaga, pinakamahalaga sa magiging pag-aari niya, tinapay. Tinapay. Meron pa siyang ibang maaring ibibigay. May iba pa siyang ibibigay. Pero, kumbaga, yung panadero, mas ma-appreciate niya yun kung hihingi ka sa kanya ng tinapay at pupurihin mo siya sa hiningi mo sa kanya na tinapay na ibinigay niya. Kumbaga.
So si Allah ganun din. Ang pinakamatindi sa mga pag-aari niya na may bibigay niya sa tao, yung paraiso. Kaya kung ihiling tayo ng mas mababa pa sa paraiso, kumbaga parang hindi natin naibigay yung karapatan ng kanyang mga pangalan at katangian na ginamit natin para manalangin. Intindihan nyo na yung, kumbaga, ginamit na natin mga pangalan at katangian ni Allah. At kapag ginagamit natin yun, kumbaga matindi na talaga yung ating paghiling. Tapos ang ihilingin lang natin dunya, na para kay Allah, ang halaga nito ay mababa pa sa halaga ng pakpak ng langaw. O sa iba pang mga hadith, minsan si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam kasama niya yung mga sahaba, may dadaanan sila na bangkay ng baby na tupa na may kapansanan. So binuhat yun ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So sinong gustong bumili nito? Yung patay na baby na tupa na yun. Sinong gustong bumili nito? Sa ganitong halaga. Hindi ko na maalala kung dirham o dinar yung sinabi niya. Sinong bibili nito sa halaga ng 1 dinar? Sabi ng mga sahaba, kahit dirham, hindi namin yan bibilhin. Walang pakinabang eh. Sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ang dunya, mas mababa ang halaga kay Allah kaysa sa halaga nito sa inyo. Kung sa inyo walang halaga itong tupa na ito, baby na tupa na patay, ang dunya, mas walang halaga kay Allah. Mas walang halaga kay Allah ang dunya. Tulad nun. At mas walang halaga kay Allah ang dunya kaysa sa pakpak ng langaw. Kung sa atin walang halaga yung pakpak ng langaw, di ba? Basura nga yun eh. Dito limbawa, di ba, minsan maraming gamo-gamo, yung pakpak ng gamo-gamo. Wala tayong paggagamitan nun eh. Abala pa sa atin yun, abala. So ganun yung dunya kay Allah. Walang kwenta. Kaya kung gagamitin natin yung mga pinakamatinding paraan ng pagdudua, gamit ang kanyang mga pangalan at katangian, tapos hihilingin lang natin dunya, wag na lang. Kaya kasumpa-sumpa, kumbaga may tuturing na pangiinsulto yun kay Allah. At si Allah ang merong pinakakarapatan. Siya ang pinakamay karapatan na magbalaki at magsabi kung anong gusto niya at kung anong ayaw niya. Diba? Si Allah ang merong karapatan, pinakamay karapatan na magsabi kung anong gusto niya at kung anong ayaw niya. Ayaw niya nang hihilingin ng tao. Kapag binabanggit niya ang pangalan at katangian ni Allah ay dunya. Gusto niya hilingin natin yung pinakamatindi, yung paraiso. O di gagawin natin yun. Yung gagawin natin ay kung ano ang sinabi sa atin ni Allah. Ang gagawin natin yung sinabi sa atin ni Allah sa pamagitan ng kung naman nababanggit sa Quran. At syempre sa mga napagtibay na sunnah, alhamdulillah. So napakaganda nung chapter na ito. Hindi nga natin to naisip eh. Di ba? Ikaw naisip mo to? Hindi natin to naisip, pero yung mga scholar, naisip nila ito na ganito talaga. Mula sa mga batayan, dapat kung meron tayong hihilingin natin primarily yung paraiso. Hilingin natin kay Allah. Pangunahin sa hilingin natin kay Allah ang paraiso, inshallah. So yung mga mapapakinabangan mula sa hadith na ito. So meron lang dalawa na natukoy. Annahu la yas'alu biwajhillahi illa ahammal matalib wa hiyal jannah. Na kung magdadasal tayo, magdudua, meron tayong hihilingin kay Allah. At ang pinakamatinding mga paraan ng pagdudua ay ang paggamit sa pangalan ni Allah at mga katangian niya. Bilang tawassul, di ba nabanggitan natin nakaraan yung tawassul? Yung tawassul, paraan ng pagpapalapit kay Allah. Pagpapalapit kay Allah, syempre, ganito din sa paghiling sa pamagitan ng kanyang mga pangalan at katangian pag nagdudua tayo. Yung mga kuffar, baligtad eh. Nagtatawassul sila kay Allah sa pamagitan ng mga santo. Pero tayo, nagtatawassul tayo kay Allah sa pamagitan ng may kinalaman din kay Allah. Mga pangalan at katangian niya. Na technically si Allah rin eh, yung ating dinadasalan talaga. Si Allah talaga yung ating dinadasalan. So wala tayong hihilingin sa ngalan ni Allah sa pamagitan ng kanyang mga pangalan at katangian, liban na lang sa pinakamatinding maaari nating hilingin, at ito ay ang paraiso.
ito yung paraiso. Kasi ito na yung pinakamatinding paraan ng paghiling kay Allah. Tapos ang hihilingin lang natin 10 piso, kumbaga, o sweldo, o ano pa man, hilingin na natin pinakamatindi ang paraiso, inshallah. Pangalawa, itbatu sifatil haji lillahi ta'ala. So dito, so mas malinaw pa dito sa pangalawang nababanggit dito. Kung anong tinutukoy dito na pagdudua. So maaaring mabanggit natin sa ating mga dua yung mga pangalan at katangian ni Allah. Pero specifically, kung gagamitin natin sa pananalangin kay Allah yung mukha ni Allah mismo. Yung mukha ni Allah mismo, na nga tulad na nabanggitin natin kanina, pwede naman natin hilingin kay Allah sa pamagitan ng iba pa niyang mga pangalan at katangian yung paghiling sa paraiso. Pero kung yung mukha ni Allah ang mababanggit natin sa ating mga dua, paraiso lang ang pwedeng iuugnay dito sa pangalan at katangian na ito, inshallah. Ngayon nga, kung may hilingin tayo kay Allah, pwede naman humiling ng mga bagay na may kinalaman sa mundo, pero bandang huli, ang ihilingin natin, may kinalaman sa paraiso. Hihiling tayo ng panustos sa dunya bilang panustos lamang sa dunya. Hindi para maglibang dito sa mundo. Hiling tayong kapatawaran ni Allah para makapasok sa paraiso at may ligtas sa impyerno at iba pang mga katulad nito. Alhamdulillah. So tutuloy natin ito. Inshallah, ilan na lang yung chapter dito? 10 na lang yung natitira. At itong sumunod na chapter, Babu Maja'a Filaw. Ito yung pananalita na mapanganib din. Yung kung, kumbaga sa Tagalog, yung kung. Kung di ko sana ginawa yun, kung maibabalik ko lang, bakanta yun. Yung mga pananalita na madalas ano to pagsisisi. Kumbaga nagsisisi ka sa ginawa mo, sana hindi ko na lang ginawa yan. Kumbaga, so ito ay merong paglabag sa tauhid kung maling masasabi ng tao na lilinawin pa natin, inshallah, na matatalakay pa natin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.